Sa edad na 32 ay biyudo na ang businessman na si Frederick Apostol o mas kilala sa tawag na Fred. 27 anyos siya noong pakasalan niya ang babaeng ipinagkasundo sa kanya ng yumaong mga magulang. Pero dahil sa malubha din nitong sakit ay binawian agad ito ng buhay. Walang naging anak ang dalawa dahil sa pagkakaalam ni Fred ay ang misis niya ang may problema. Pero kahit ipinagkasundo lamang ang dalawa ay hindi pa rin nagawa ni Fred na magtaksil sa asawa kahit paman hindi siya nito mabigyan-bigyan ng supling. Kakalabas lamang ni Fred sa airport ng umagang iyon dahil galing ito ng Europe dahil sa isang international client na kakausapin niya. Sakto namang nakita siya kaagad ni Mang Badong na matagal na niyang driver at dali-daling kinuha ang mga bagahe na dala nito. Sumakay na rin si Fred at pumesto na sa may front seat. "Good morning po sir at welcome back po." Panimula pa nito sa kanya. "May nagbago ba dito Manong after 1 month? "Ay, ganoon pa rin po sir. Mabuti nga po at hindi masyadong traffic at nasundo po kita ng sakto lang sa oras. Kumusta po pala ang biyahe mo sir?" "Well, as always, it's very exhausting." "Ganun po ba sir? Magpahinga na lang po kayo pagdating. Nga pala sir, wala po ba tayong dadaanan ngayon?" "Wala na siguro Manong. I'm very tired at gustong-gusto ko na din kasing ipikit ang dalawang mata ko eh." "Opo sir." Huling wika pa nito sabay paandar sa kotse. 1 oras pa nga ang lumipas ay nakarating na nga sila sa mansyon. "Manong, ikaw na po ang bahalang magdala ng mga gamit ko sa loob ha. I really need to rest." Wika pa nito sabay baba. "Opo sir, ako na po ang bahala dito." Pagpasok naman ni Fred ay ganoon na nga nabuo ang ngiti sa kanyang mga labi nang makita niya si Yaya Betty na may dala-dala pang banner. Pa-welcome greetings yata sa tingin niya. "Welcome back sir." Ngiti pa ng matanda. Niyakap naman agad ni Fred ang kasambahay. Sobrang tagal na kasi ni Yaya Betty na nagsiserbisyo sa kanya at hindi na nito nagawang mag-asawa dahil sa kanya. Thank you Ya. Sadly, hindi na ako dumaan ng pwedeng ipasalubong ko for you dahil sobrang napagod ako sa biyahe. Maybe bukas na lang, okay?" "Ay, ano ka ba? Okay lang yun. Makita ko lang na safe ka at maayos lang ang pagdating mo ay sapat na yun para sa akin. Nagugutom ka ba? Gusto mo bang ipaghanda kita ng makakain?" Maybe later na lang po iya. Pabagsak na po talaga ang dalawang mata ko eh and I really need to sleep." "O siya sige, mamaya na lang. Magpahinga ka na muna." At iyon na nga ang ginawa ni Fred. Madilim na ang paligid nang siya'y magising. At nang makita niya naman ang malaking orasan sa ibabaw ng kanyang aparador, ay doon niya pa nalaman na 7:00 na ng gabi. Kaya pala kumakalam na din ang kanyang tiyan, ay late na pala siyang nagising. Dali-dali naman siyang tumayo at bumaba saka dumaretso na sa kusina kung saan naghahanda na nga ng pagkain si Yaya Betty. "Oh wow, I miss these foods ya. Wala ang mga ito doon sa Europe." "Oy, gising ka na pala sir. Saktong-sakto lang pala at natapos na din ako. Maupo ka na dyan at ipaghahain na kita." "Samahan mo na ako ya." "Ana, mamaya na ako at nagkape din ako ngayon lang." Tumango na lamang si Fred at nagsimula na rin kumain. Habang kumakain ay pansin niya naman na panay lang ang sulyap ng matanda sa kanya na animoy may gustong sabihin kaya doon na siya muling nagsalita. "Is there something you want to say, Yaya?" Kasi sir, alam niyo naman po ang tungkol sa sakit ko, di ba?" "Yes po, at sakto naman ang maintenance na binigay ng doktor sa atin, right? Or baka naman hindi effective sa iyo. I'll call him."
Oh, no, hindi po sir. Effective naman po, kaya lang ano? Kaya lang sir, hindi ko talaga alam kung paano ko sisimulan eh. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin to sa iyo. Ang ano? Gusto mong mag-resign? Paano mo? Hindi ko po talaga alam kung paano ko talaga iyan sasabihin sa iyo eh. Ang totoo, ayaw ko naman talagang umalis. Dahil maliit ka pa lang, ako na ang nag-alaga sa iyo hanggang sa makapag-asawa ka't mabiyudo. Kaya lang, sa edad kong to sir, parang nahihirapan na din po kasi ako eh. Parang hindi ko na kayang magsilbi pa. So, what are you planning to do, ya? Kung papayag po kayo, uuwi po ako ng probensya at doon na po ako titira. Hindi ko na po kasi talaga kaya sir eh, mahina na ang katawan ko. Are you sure ya? Pwede ka namang magstay dito eh. No need to work hard for me. Isa pa, hanggang nandito ka, mababantayan natin ang health mo. Alam kong kapakanan ko lang ang iniisip mo sir, pero gusto ko na po kasi talagang magpahinga muna. Pero wag po kayong mag-alala at may nakontak na po akong papalit sa akin. Papalit? Oo, alam ko naman kasi na wala kang alam sa mga gawaing bahay at may trust issues ka din. Kaya ako na ang naghanap para sa iyo. Huwag kang mag-alala dahil itong nahanap ko sobrang bait nito. Anak siya ng kapatid ko. Kaya kung gaano mo ako nakikita, ganon din siya. Ilan taon na po? 28 yata eh, o 27. Kailangan mo ng mas batang kasambahay para maliksi pa. Isa pa, huwag kang mag-alala dahil bago ako umuwi ng probensya, i-guide ko muna siya ng mga dapat niyang gawin dito sa bahay. At kung mga anong pagkain ang dapat niyang lutuin. Mabilis naman yun matuto sir, kaya matitiyak akong hindi sasakit ang ulo mo sa kanya. Yaya naman. Okay, what's her name? Antoinette sir. Okay din. I have faith in you, Yaya. And I'm sure mabait naman siguro siya, just like you, knowing she's your pamangkin. Opo sir, wag po kayong mag-alala at hindi ko po kayo bibiguin. Ngiti pa ng matanda. Kaya naman, agad rin kinontak ng matanda ang pamangkin niyang si Antoinette. Mabuti na lamang din at pinayagan agad ang dalaga. At plano nang lumuwas ng Maynila bukas na bukas din. Kinabukasan ding iyon ay maagang nagtungo si Fred sa trabaho. At dahil sobrang abala, ay pasado 8:00 na siya'y matapos at maisipang umuwi. Niligpit niya naman agad ang kanyang mga gamit para makaalis na. Pero agad bumukas ang pintuan ng kanyang private room at pumasok si Wendy, ang babaeng matagal nang dumidikit sa kanya. Oh, geez Wen, muntik na akong atakihin sa iyo. Why, naniniwala ka ba na may multo dito sa company mo? Well, pwede naman nating tutuhanin. Pero iyon nga lang, multo na umuungol. You want that again? Wika pa nito sa malanding tono. Wendy, umuwi ka na. We're both tired from a heavy day. Oh, napagod ka ba whole day? Kaya kong tanggalin ang pagod mo ngayon. At doon na nga unti-unting hinalikan ng dalaga ang binatang CEO. At dahil marupok si Fred sa mga ganon, ay tumugon din siya dito. See? Kissing me back means you also want me to. Don't worry, wala nang ibang tao dito sa building except sa guards na nasa baba. Saan mo ba ako gustong pumesto? Dito sa sofa mo? Sa table? O sa lapag? Look, attractive ka and I won't deny it. But sorry, I really have to go. I'm not in a mood to own you tonight. Good night. Wika pa ni Fred sabay kuha sa gamit at alis. Ang naiwang dalaga naman ay nagsisigaw lamang sa loob ng private office ni Fred dahil sa inis. Samantalang si Fred
ay hindi na lumingon at dire-diretso na sa elevator pababa ng building. Nang makalabas na siya, gumayak naman siya agad pa uwi. Magkahalo ang nararamdaman niya ng mga oras na iyon, gutom, uhaw at pagod. Kulang na lang ay lagyan niya ng toothpick ang dalawang mata dahil pabagsak na talaga ang mga ito. Pagdating niya naman sa mansyon ay ipinasok niya lang ang kotse sa garahe at dire-diretso nang pumasok sa bahay. Doy, agad naman siyang napasigaw dahil sa gulat nang makita ang isang babaeng nakaputing besteda, bagsak ang mahabang buhok at puting-puti ang muka dahil sa cream. Wow! Sigaw parehas ni Fred at Antoinette. Narinig naman iyon ng kasambahay kaya dali-dali na rin itong lumabas mula sa kusina at lumapit sa dalawa. Oh, sir, magandang gabi. Pasensya na po. Cream lang po to. Sorry po. Nakayo kung wika pa ng dalaga. Naku, anong nangyayari dito? May ahas ba? Tarantang tanong na rin ni Yaya Betty. Oh, I don't know, Yaya. A living white lady or whatsoever. Who are you? And why are you here in my house? Ah, Sir Fred, siya po si Antoinette. Siya po ang sinabi ko sa iyo na papalit sa akin. Pamangkin ko po siya. Pakilala naman ni Yaya Betty sa dalaga. What? She's a new maid? Gosh, kung ganito lang naman din ang mangyayari sa akin araw-araw, I'd rather be alone, Yaya. Oh, sir, pasensya na po talaga. Nasanay na po kasi ako na magganito gabi-gabi eh. Sorry po talaga, sir. Hinging paumanhin naman ni Antoinette. Pasalamat ka, inirekomenda ka ni Yaya Betty at pamangkin ka pa niya. Dahil kung hindi, kahit gabing-gabi na, pinapalis agad kita dito sa pamamahay ko. Oh, sorry po talaga, sir. Gusto niyo po bang kumain? Ipaghahanda ko na po kayo. Ngunit, imbes sa sumagot, ay pumanhik lamang ang binata sa kanyang silid. Agad namang nasapo ni Antoinette ang kanyang ulo dahil sa nangyari. Auntie, ano pong gagawin ko? Parang bad vibes agad ang amo natin sa akin. Huwag kang magalala. Kakausapin ko na lang siya mamaya at ihihingi na rin kita ng pasensya. Sa ngayon, pumasok ka na lang muna sa kwarto at matulog ka na. Ako na bahala muna kay sir. Sa susunod, kapag naglagay ka niyan sa mukha mo, huwag ka na lang munang lumabas ha. Marami ka pang ang dapat matutunan bago ako umalis. Auntie, huwag na lang po kaya ako dito. Hahanap na lang po ako ng ibang amo. Antoinette, kailangan nyo ni sir ang isa't isa. Hindi ba't gusto mong mag-ipon para magkaroon ka rin ng sariling negosyo doon sa probensya? Si Sir Fred naman, kailangan niya ang serbisyo mo. Kung ngayon natatakot ka pa sa kanya, mawawala din yan kapag nagtagal ka na dito. Sobrang bait ni Sir at ayaw ko rin na mamasukan ka sa iba dahil abusado ang ibang amo. Kapag nandito ka, safe ka at panatag ako lalong-lalo na ang mga magulang mo. Okay, sige na, pumasok ka na sa kwarto at magpahinga na. Maaga pa tayong gigising bukas. Tumango na lamang ang dalaga at hindi na tumugon. Kahit ang totoo'y natakot siya sa inasta ng binata kanina. Pero may tiwala naman siya sa sinabi ng kanyang Auntie Betty na ito ay mabait. Sadyang hindi pa lang niya talaga ito lubusang nakikilala. Lahat ng dapat na gawin o kahit lutuin ay itinuro ni Betty sa kanya. Kaya naman kinabukasan ding iyon, pagkatapos niyang magprepara ng almusal ay nagtungo na muna ang dalaga sa may hardin upang diligan ang mga halaman doon. Nasa ganoon siyang senaryo nang maabutan siya ni Fred sa labas. Dooy, imbis na sitahin ang dalaga, ay tahimik lang na pinagmasdan ng binata ang nagdidilig na bagong kasambahay na animoy nakikipag-usap pa sa mga halaman. Kapag may makarinig sa iyong ibang tao, tiyak sasabihin nila na weirdo ka. Untag ni Fred na siyang ikinaigtad naman ni Antoinette.
Oh my! Sorry po sir, good morning po. Where's Yaya Betty? At bakit ikaw ang nagdidilig dyan? Oh, nasa likod bahay po at sinasampay ang mga nilabhan niya kagabi. Sir, ipaghahanda ko na po ba kayo ng pagkain? Tumangaw naman si Fred bilang sagot kaya tinapos rin agad ng dalaga ang pagdidilig niya saka pumasok sa loob ng bahay at dumiretso na sa kusina upang ipaganda ng almusal ang amo. Nang matapos na'y tinawag niya naman agad si Fred at doon na nga nanlaki ang dalawang mata ng binata nang makitang may kanin na nakahain. Hindi ka ba nasabihan ni Yaya Betty na hindi ako kumakain ng rice sa umaga? Nasabihan naman po sir, pero naghain pa rin po ako. Para kapag gusto mong kumain, makukuha mo agad. Tsaka, bakit hindi po kayo kumakain ng kanin sa umaga? Breakfast is the most important meal po, di ba? So dapat, mas madami ang kinakain mo sa umaga. Sanay na ako sa lifestyle ko. You know what? Kabago-bago mo pa dito, yet nagmamarunong ka na. Kung ano ang itinuro ni Yaya Betty, kailangan mo yang sundin kung ayaw mong masisanti kita agad. Opo sir, sorry po, hindi na po mauulit. At itong niluto mo, bakit ganito to? Try mo lang po yan sir, masarap po yan. Kapag hindi ito masarap ha, second warning na to sa'yo. Doon na nga sumubo si Fred ng pagkain. Para naman siyang dinala sa paraiso saglit dahil sa nilutong iyon ng dalaga. Kung masarap man magluto si Yaya Betty, mas masarap ang luto ni Antoinette. Ano po sir, okay lang po ba? Bumalik naman sa wisyo si Fred at agad na niluwagan ang kanyang necktie. Pwede na, pero more practice pa. Pagpapalusot na lamang niya kahit ang totoo'y sobrang nasasarapan siya sa luto ng dalaga. Ay, thank you po sir. Opo, more practice pa nga po ako. Pero sir, mas masarap po yan kapag may kanin. Ngiti pa ng dalaga. I said, hindi ako kumakain ng kanin sa umaga. Pwede bang tulungan mo na lang muna si Yaya Betty sa pagsasampay? Oh yeah, opo sir. Enjoy your foods po. Wika pa nito saka umalis. Nang hindi na maramdaman ni Fred ang presensya ng dalaga, ay doon na nga siya dali-daling naglagay ng kanin sa kanyang plato at dinaig pa si Flash sa bilis sumubo. Ngunit ang hindi lingid sa kaalaman niya'y pasikreto lang pala siyang pinagmamasdan ni Antoinette na nooy hindi pa napigilan ang pagtawa. Hoy, bata ka, ano bang ginagawa mo dyan? Untag naman sa kanya ni Yaya Betty. Shh, auntie, pinagmamasdan ko po kasi si Sir Fred. Hindi ba't sabi mo, hindi siya kumakain ng kanin sa umaga? Halos pabulong na usal ni Antoinette. Oo, bakit? Tingnan mo. At doon na nga natawa ang matanda nang makitang nagkakadalawang langgay na si Fred ng kanin sa kanyang plato. Paano mo siya nagawang pakainin ng kanin ha? Ikaw talagang bata ka oh. Natatawa pang wika ng matanda. Magmula din nooy, kapag naghahanda na ng almusal si Antoinette, ay sinasalihan niya rin ng kanin. Dahil doon ay kinausap na siya ni Fred ng masinsinan. Antoinette, sa susunod, please huwag ka nang maglagay ng kanin. If ayaw mo namang sundin yan, it's better kung si Yaya Betty na lang ang mag-prepare ng breakfast. Oh, bakit naman po sir? Wala lang. It's just that iniingatan ko lang ang katawan ko. Ayaw kong mag-gain ng weight dahil lang sa mga pinaghahanda mong pagkain. And one more thing, pwede bang huwag na iyong masasarap na pagkain ang ihain mo? Natutukso akong kumain ng masarap. Pero mabuti nga po iyon sir, diba? Sundin mo na lang ang gusto ko. Lalo pat aalis na si Yaya Betty 3 days from now. Ayaw kong hindi tayo magkasundo pagdating sa pagkain. At baka masisanti pa kita. As much as possible,
Ayaw kong gawin yun, pero kapag nagmatigas ka pa, wala na akong choice. Gets mo? Pilit na tumango si Antoinette at yumuko na lamang. Gusto niya lang naman kasing magmalasakit sa amo, pero dahil ayaw nito doon, ay iyon na ang gagawin niya. Hanggang sa magpaalam na nga si Yaya Betty na siya'y aalis na at tatapusin na ang panunungkulan sa binata. Mahabang taon na din kasi ang pagsisilbi niya sa pamilya nito, kaya oras na naman para siya'y makapagpahinga. Naging mahirap ang unang mga araw ni Antoinette na wala ang kanyang Auntie Betty. Bukod kasi sa mukhang mapapanis ng maaga ang laway niya dahil wala siyang kausap, para nasa loob pa siya ng ref. Walang ganap at sobrang lamig din ng pakikitungo ni Fred sa kanya. Isang araw, kakatapos lamang maglaba noon si Antoinette at isa-isa na niyang kinukuha sa washing machine ang mga natapos na para isampay. Nang makita niya ang isang pulang Andes na naisama, gusto niyang isiping wala lamang iyon, pero imposible namang kay Fred iyon. Hindi din iyon sa kanya dahil ang lahat na nilabhan niyang damit ay sa amo niya lahat. Kaya naman kinahapunan nga pagdating ni Fred sa bahay ay tinanong niya agad ito. Sir, wag po kayong mabibigla ha, pero may itatanong lang po sana ako. Panimula pa niya. What is it? Kasi kanina po, habang naglalaba po ako, may nakita po kasi akong pulang Andes eh. Mga damit niyo lang naman po ang nilalaban ko at aksidente ko pong nakita yun. Doon na siya tinitigan ng seryoso ni Fred. Baka sa'yo yun. Ay, hindi po sir. Hindi naman po kasi ako nagsusuot ng ganoong kulay eh. Naiilang na sagot ni Antoinette. Doon na naalala ni Fred na baka kay Wendy iyon. Kung maalala niya kasi may nangyari sa kanila noong isang gabi, kaya siguradong kay Wendy iyon. Just throw it. Oh, itatapon ko po sir. Bakit naman po? Sa inyo po ba yun? Pagkasabi nooy, doon na nga nangunot ang noo ni Fred at napatayo na habang tumatagis ang bagang. Oh, ang ibig ko pong sabihin, baka po gamit niyo po yun at nakalimutan mo lang. Nauutal pang wika ni Antoinette. What? At bakit ko naman gagamitin yun? Sa tingin mo ba, bakla ako? Ha? Ay, hindi po sir. Wala naman po akong sinasabing ganun eh. Baka lang po, favorite color mo ang red. Tapos nangungulikta ka ng mga gamit o damit. Yun lang naman po ang gusto kong sabihin eh. And why would I do such thing? Ang sabihin mo, naniniwala kang bakla ko. Oh no, hindi po sir. Hindi po talaga. Ngunit, imbes na maniwala, ay ngumiti lang ng makahulugan si Fred at unti-unting lumalapit sa gawi ng dalaga. Dahan-dahang hakbang, paunti-unting kilos hanggang sa makorner na nga ng binata si Antoinette at agad itong hinalikan sa labi. Nagtagal ng ilang minuto ang halik na iyon at kahit hindi tumutugon si Antoinette sa galaw ng bibig ni Fred, ay para bang nakuryente ang binata sa labi niya at agad na pabitaw. Walang nagsalita sa kanilang dalawa, lalong-lalo na si Antoinette na parang nabilaukan pa sa halik na iyon. Nagkatinginan lamang ang dalawa at bumalik parehas sa wisyo nang marinig nilang parehas ang boses ng isang babae. Napahinga naman agad ng malalim si Fred saka nagsalita. Fix yourself. Wika lamang nito at iniwan na ang dalaga sa kusina. Napahawak naman si Antoinette sa kanyang labi at bahagyang ngumiti. Hindi niya alam pero bakit imbis na magalit siya dahil kinuha ni Fred ang unang halik niya ay natuwa pa siya at nakaramdam ng saya.
Bumalik naman siya sa sarili nang bumalik muli si Fred kasama ng isang babae. Antoinette, please prepare another plate para sa bisita ko. Utos pa nito sa kanya na agad rin namang niyang sinunod. Nang matapos na'y nagkwentuhan naman agad ang dalawa at medyo naiilang pa ang dalaga dahil kahit nasa hapagkainan ay naghaharutan pa nga ang mga ito. Mukhang alam ko na kung kaninong panty yun. Nasabi na lamang ni Antoinette sa kanyang sarili. Doon natulog si Wendy sa bahay ni Fred at dahil doon mas lalong hindi nakatulog ang dalaga kaya kahit alas 12 na ng gabi ay gising pa rin siya. Kaya naman kinabukasan ay medyo lutang pa siya sa paggising. Maaga namang umalis si Wendy na sinunan din agad ni Fred. Antoinette, clean my room pag alis ko. Gets? Opo sir, magkakape pa po ba kayo? Oh no, hindi na. Sa office na. Late na ako. I have to go. Make sure to clean my room first bago mo gawin ibang gawain. Opo sir, ako na pong bahala. Pag alis naman ni Fred ay kumain muna saglit ang dalaga at nagsimula ng linisin ang silid ng amo. Noong unay, nagdadalawang isip pa siyang linisin ito dahil ang daming nakakalat sa sahig, mga undies, mga damit at ang mismong condom na tiyak niyang ginamit ng amo kagabi. Diyos mio, at dito pa talaga kayo nagkalat? Sana man lang niligpit niyo muna ang mga ito. Wika na lamang niya sa kawalan. Hanggang sa magsunod-sunod na nga ang pagpunta ni Wendy sa bahay at si Antoinette naman ang sumusunod sa mga kalat ng dalawa. Hanggang isang araw nga, kakatapos lamang magwalis ang dalaga sa bakuran ng amo nang bigla siyang lapitan ni Wendy. Hey, muchacha, pinapapunta ka ng amo mo sa room niya. Clean all the messes daw. Oh, wow, kayo ang nagtsurba doon pero ako ang tagalinis. Ibang klase. Pabulong niyang tugon. What? May sinasabi ka ba? Oh, wala. Wala po ma'am. Sabi ko po, upo, pupuntahan ko rin po ngayon si sir. Aalis na po ba kayo ma'am? Yes, at huwag ka nang mag-effort magtempla ng kape dahil doon na ako sa bahay. Darating ngayon ang husband ko, kaya I need to be there. Oh, may asawa po kayo? Bakit? Na-shock ka ba? Yes, meron na. At itong nangyayari sa amin ni Fred, wala lang to. I like him pero committed na ako sa iba. Isa pa, he's honest naman eh. Gusto niya ang katawan at performance ko. Not the homie. In short, ayaw niya sa akin pag hindi tungkol sa kama. And besides, pinupunan lang namin ang mga sarili naman sa pamamagitan ng giyera sa kama. Pero ngayon na nakabalik na ang husband ko, hindi na ako pupunta dito. Or maybe soon kapag umalis siya ulit. And one more thing, kung ano man ang nalalaman mo, zip your mouth, okay? Kung ayaw mong mapahamak. Do you get it, muchacha? Tumango na lamang si Antoinette at hindi na umimik. Nang makaalis naman si Wendy ay doon na siya napahinga ng malalim saka dire-diretso na sa silid ng amo. Kinatok niya muna ito ng 3 beses at dahil wala siyang nakuhang sagot ay pumasok na lamang siya agad. Nanlaki naman ang dalawa niyang mata dahil nakita niya si Fred na nakatayo at nakaboxer lang. I'm sorry po, sir. Sorry po. Lalabas na lang po muna ako. Nope, you stay here. Kaya nga kita pinapatawag, right? Nakaalis na ba si Wendy? Oh, iya. Upo, sir. Sabi niya kasi linisin ko daw ang lahat dito. Pero mukhang mamaya na lang pala. I said stay here. Sigaw ni Fred saka nilapitan ang nanginginig na dalaga. Doy, muli na naman siyang na-corner ng amo at tinitigan ng seryoso sa mga mata. I bet Wendy told you everything. I really don't like her and that's the truth. Ayaw ko rin sanang patulan siya. Pero nang dahil sa iyo, nagawa ko siyang patulan for Pete's sake. Po? Anthony,
ever since that kiss happened. Para na akong mawawala sa isip ko. Yes, I find you very attractive. Kahit noong nandito pa si Yaya Betty. Dahil na rin siguro sa mga luto mo. Pero noong hinalikan kita, there's something in you na gustong gusto kong makuha. At kahit gabi-gabi pang nandito sa Wendy, hindi ka nawala sa isip ko. At sasabihin ko sa iyo na 2 beses lang ang may nangyari sa amin. Ang lahat ng kalat every morning ay kagagawan ko lang. At kapag katabi kami, I can't afford touching her again dahil ikaw ang lumalabas sa isip ko. Now tell me, ano bang ginawa mo sa akin? Sir, hindi ko po alam ang sinasabi mo. Really? Well ngayon, I'll let you know. Doon na nga hinalikang muli ni Fred ang dalaga. Unti-unti na ring gumagalaw na parabang may sariling pag-iisip ang mga kamay ng binata. Nag-i-explore na sa iba't ibang bahagi ng katawan ni Antoinette. Biyodo na siya ng mahabang panahon sa murang edad at kahit paman marami ng dumaang babae sa kanya. Iba pa rin ang init na hatid ni Antoinette sa katawan niya. Init na gustong-gusto niya at matagal na niyang hinahanap. Please surrender yourself to me, Antoinette. Mahina pa niyang usal. Tumango naman ang dalaga kaya doon na nga naganap ang isang pangyayari na hindi nila parehas na aakalain. Isinuko ni Antoinette ang lahat-lahat kay Fred at kahit walang kasiguraduhan kung may bibigay bang pagtingin ang binata sa kanya ay hindi pa rin siya nag-alinlangan. At dahil sa pagod ay nakatulog agad ang dalaga sa mga bisig ni Fred habang ang binata naman ay nakangiti lang habang nakatitig dito. Hindi niya kasi alam na isa pala itong birhen. Kaya ngayon pa lang ipinangako niya sa sarili na hindi niya itatratong iba si Antoinette. Nagising ang dalaga na madilim na ang paligid. Dali-dali naman siyang tumayo at doon pa nagbalik sa kanyang alaala ang mga nangyari kanina lamang. Napapangiti naman siya pero agad ring bumalik sa wesyo saka nagbihis at bumaba na sa kusina para maghanda na sana ng pagkain pero nandoon na si Fred at naghahanda. Sir? Oh, gising ka na pala. Umupo ka na dyan at ipaghahanda na kita ng food. How's your sleep? Okay naman po. Ako na po dyan, sir, at baka hindi po kayo sanay. Oh no, hindi. Hindi ako sanay sa mga ibang putahe, pero sanay ako sa mga fried like this. Magpahinga ka na lang dyan at kailangan mong bumawi ng lakas dahil mamaya uubusin ko na naman yan ang lakas mo. Pero pa nito. Kinilig naman si Antoinette pero kasabay din yun ay labis na pag-aalala. Bagay na napansin naman ni Fred. Are you okay? Sorry po sa nangyari kanina. Hindi dapat ako pumatol. Nagsisisi ka ba? Kasi ako hindi. Kagustuhan ko ang ginawa natin kanina. And based from your responses, I bet gusto mo din ang ginawa natin. Ako ang dapat na mag-sorry sa'yo dahil alam kong virgin ka pa. Pero hindi na ako makapagpigil, Antoinette. Para na akong mababaliw ng dahil sa iyo. At kung ano man ang iniisip mong negatibo, huwag mo nang ipagpatuloy dahil ngayon pa lang sasabihin ko na sa iyo na gusto kita at pananagutan ko ang dangal mo. Napangiti na nga ang dalaga dahil sa sinabi ni Fred at nakahinga na rin ng malalim. Simula naman nooy, hindi siya binigo ni Fred dahil dinaig niya pa ang prinsesa. Ika nga niya, prinsesa sa umaga, fighter naman sa gabi. Kaya kailangang mag-ipon ng lakas tuwing umaga dahil kapag gumabi na, ubos ang bala at lakas ng dahil sa isang sandata. Lumipas naman ang ilan pang buwan ay nalaman nga nilang nagdadalang tao na si Antoinette. Kaya buong puso at buong tapang na umuwi ang dalawa sa probensya
upang harapin ang hatol ng mga magulang ni Antoinette. Natawa naman din si Yaya Betty nang malaman ang pagbubuntis ng pamangkin dahil alam niya na kahit noong unang kita pa lang ni Fred at ng dalaga ay alam na niyang may mabubuong pag-ibig sa dalawa. Kayong mga bata kayo talaga bang dadaan muna sa sungitan bago mag-ibigan? O siya, at dahil nandyan na yan, wala na kaming magagawa ng mama at papa mo, Antoinette, kundi ang maging masaya. Pero sana, huwag masyadong marupok ha, at baka kapag isinilang mo ito, masundan din agad. Biro pa ni Yaya Betty sa dalawa. Naisipan ng dalawa na magpakasal na agad habang hindi pa lumalaki ang tiyan ni Antoinette. Bumalik na rin sila sa Maynila at pati rin si Yaya Betty ay bumalik upang alagaan ang pagbubuntis ng pamangkin. Makalipas pa ang 1.5 taon ay doon na naganap ang romantic proposal ni Fred upang hingin ang sagot ng asawa na siya'y pakasalan muli. Ngayon, wala nang madalian at mas lumalim pa ang kiligan at kasiyahan. The end. Oh my kulay, pilyong byudo. My goodness, mag-ipon ng lakas tuwing umaga. Kasi kapag gumabi, gera, ubos bala. Oh my goodness. Already, thank you Regine for writing this beautiful story. Thank you all my subscribers and listeners. This is Ethel McMenamin saying, bawat buhay ay may kulay. Thank you and take care. Daghan kayong salamat. See you sa next story.